Kaya daw maraming mahirap na tao dito sa Pilipinas because of lack of resources. Magaling sana ako na negosyante. Maganda sana trabaho ko. Malaki sana sahod ko. Kung meron lang. Yan yung common na dahilan po ng mga taong underachiever. Kasi pinagkaitang kami. Kaya hindi namin nakukuha yung mga gusto namin sa buhay namin. Hindi kagaya ninyo. Kasi kayo kahit papano, may pinag-uumpisahan kayo. Hindi kagaya namin, wala. Yan yung madalas kong naririnig sa mga taong underachiever. Yung hindi nila nakukuha yung mga gusto nila sa buhay nila. But you know what? Wag po kayong masasaktan. Again, this is just being me as your mentor, as your coach, your RDR. Nasasabihin ko sa iyo, those resources can be available, can be acquired. Pwede mong hawakan yan if you are resourceful. Kung resourceful ka lang, kung maparaan ka, yung mga resources na wala ka, nasabi mo, kung meron lang ako neto, aasenso sana ako. Kung sana may ganito ko, kung sana ganito yung sitwasyon ko, kung sana ganito yung nangyayari sa akin, kaya ko eh. Maniwala ka sa akin. Kung resourceful ka, yung lack of resources na iniisip mo ngayon, kung resourceful ka, magkakaroon ka niya mga resources na yan. Anong point ko? Let's begin right now. Isipin natin yung nangyari sa atin for the past months, for the past years. Masyado na tayong maraming dahilan sa buhay natin. All of us, I mean all of us. Masyado na tayong maraming dinahilan sa buhay natin. Kaya hindi ako umaasenso, kaya ganito ang buhay ko, kaya ganito ako, kaya ganito ako, kaya ganito ako, kaya ganito ako. I'm not here to motivate or inspire each and every one of you. I'm just here to remind you that those reasons na lagi mong dinadahilan tuwing magkakaproblema ka, tuwing magkakaroon ng challenges sa buhay mo, tuwing nagiging miserable ka, those reasons na lagi mong binobrought up sa sarili mo, sa ibang tao, those reasons are the reason why you are actually who you are today. Kung umasenso ka, maybe because of your decisions in the past. Maybe because of kung paano mo hinahandle ang buhay mo. Kung failure ka, kung hirap ka ngayon, kung hikahos ka ngayon, kindly accept that fact that you are actually responsible for your life. Responsible for your being. So kung diyan natin uumpisahan that we will not blame the government, the society, other people, our loved ones, our parents, our kids. Kung maghihinto tayo ng pagsisisi, ng pagbe-blame sa lahat ng mga bagay, kung uumpisahan natin sa sarili natin, we will be doing good and we will be doing great. Ang kailangan lang naman kasi natin minsan is acceptance, admission. Si Raymond, totoo may kasalanan ako. Kasi masyado ako nakatingin sa labas eh. Nakakalimutan kong tingnan yung sarili ko. Masyado akong nag-focus eh. Lagi kong iniisip kulang ako sa resources. Lagi kong iniisip ganito lang kami. Ito lang ang kaya ko eh. Kung naging tama ka nga, Sir Raymond, kung naging mapamaraan lang ako, kung naging ma-research lang ako na tao, kung naging resourceful talaga ako, Sir Raymond, most probably, hindi ko man na-achieve yung success na gusto ko makuha sa buhay ko. At least I'm on the right track. Marami kang minis na opportunity. Bakit? Sa iba kasi nakatuon ang focus mo. Sa iba nakatuon yung trajectory ng mind mo. Are you victimizing yourself? Tanungin natin sa sarili natin kung binibiktima masyado natin ang sarili natin dahil masyado tayong maraming bagay na sinisisi sa buhay natin. Baka yan na yan nangyayari sa'yo today. Baka kaya hindi ka makausad-usad sa buhay mo. It is all because hindi ka makalet go. So, yan yung mga bagay na gusto ko sanang isuggest sa'yo ngayon. Kung nakikinig ka, kung nanonood ka lagi ng mga videos ko, kung nai-inspire ka doon sa mga sinasabi ko, kung gusto mo talagang maging magaling na negosyante, isa yan sa dapat mong isang tabi. Isa yan sa dapat mong iwanan. Isa yan sa dapat mong talikuran. Focus on yourself. You have to focus on your resources right now and maximize it. Utilize it. Be efficient. Paano mo magagawa yon? If you are equipped with knowledge and wisdom. If you are equipped with skills na matututunan mo. Kung alam mo lang kung paano. Bumalik ka man ng bumalik sa failure. Kung alam mo kung paano umangat. Kung alam mo kung paano to move forward. May paroroonan ka sa buhay mo. Ako nagsasabi sa iyo, each and every one of you are destined to become successful in life. Lahat tayo, may pagkakataon, may oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos. But the question is, are you ready to accept? Are you ready to receive? Minsan kasi yung readiness natin doon tayo tinitignan ng Diyos hindi, masyado ka pa kasing focus sa ibang bagay. Sige na, diyan ka muna. Whatever the mind can conceive, it can achieve. If you truly focus on negative things on a daily basis, your life will become miserable. But if you focus on the brighter side of life, whatever the mind can conceive, it can achieve. Doon ka talaga papunta. Huwag mong sasabihin sa sarili mo na hanggang ganyan ka lang kasi hindi totoo yan.
Huwag mong sasabihin sa sarili mo na hindi kasi si Raymond, hindi mo kami naiintindihan. Yan nababasa ko madalas sa comment section. Hindi mo alam ang sitwasyon namin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin. Bakit? Sa palagay mo, yung mga naging successful na tao, walang pinagdaanan? Yung mga nagtagumpay sa buhay nila, maybe not financially, maybe spiritually, maybe physically, maybe relationship, successful sila sa iba't ibang areas ng buhay nila. Yung bang mga taong naging successful na wala bang pinagdaanan? Baka mas mahirap pa yung pinagdadaanan nila dati kaysa sa'yo. Ang problema lang kasi sa'yo, kagaya ng sinasabi ko sa'yo ngayon at nire-remind ko sa'yo ngayon, saan ka ba nakafocus? Gusto ko umasenso, gusto ko makatulong sa magulang ko. Sir Raymond, sa totoo lang, ayoko naman talaga yung malalaking bahay. Ayoko naman talaga yung magagarang sasakyan. Ang gusto ko lang mapangiti yung nanay ko. Gusto ko naman sana mabalikan sila kasi matatanda na sila. Sa totoo lang, Sir Raymond, kahit hindi na ako magkaroon ng magandang kotse, kasi kahapon kinakalabit ako ng anak ko, wala akong maibigay. Sana naman next year may mabago. Hindi mo naman talaga gusto yung mga material na yan. Most of the people on social media think that being rich is being materialistic. No! Maniwala kayo. Ang number one priority mo kapag gusto mo magtagumpay sa buhay, ang number one priority mo, pamilya mo. Na ayaw mo nang maranasan nila yung nararanasan mo ngayon. At ayaw nyo mag-stay sa sitwasyon nyo ngayon, sa experiences nyo ngayon habang buhay. Yun yung reason kaya gusto mong magsumikap. Yun yung reason kung bakit ka gigil na gigil sa buhay mo ngayon. Gusto mong magtagumpay. Gusto mong magtagumpay talaga. Totoo. Gusto mo rin yung mga bagay na magaganda. Totoo. Gusto mo rin yung mga mararangyang bagay. Totoo. Pero kaya mo sila gusto kasi para sa pamilya mo. Para sa anak mo. Being rich is not being materialistic. It's just that. Being successful, yung journey na pagdadaanan natin. Kahit papano, masasabi natin, 1 year, 2 years, 3 years from now, pag naging successful ka sa buhay, at least yung anak ko hindi niya na mararanasan yung nararanasan ko dati. Gaano kasarap sa pakiramdam ng isang magulang na sobrang hirap ng pinagdaanan niya sa buhay niya. Gaano kasarap sa isang magulang na kahit mawala siya sa mundong to, masasabi niya, komportable, masagana ang iiwan ko sa mga anak ko. Gaano kasarap sa isang magulang yun? Lahat tayo, if we will begin to ourselves, manalamin tayo. Tingnan natin, assess natin yung sarili natin. Tama nga si Sir Raymond. Tama si Sir RDR. Tama siya talaga. Masyado kong vinictimize ang sarili ko. Kinakain ko lagi yung mga negative things, negative thoughts, negative circumstances. Masyado kong dinadamdam. Masyado akong nakafocus sa ibang bagay. Masyado akong nakafocus sa ibang tao. All you have to do right now is make a decision that you will be focusing on yourself, to your family, to your loved ones. That's the starting point. Yun ang umpisa. Gusto mo mabago buhay mo? Starting point. Umpisa ka sa sarili mo. Tignan mo yung mga magulang mo. Tignan mo yung mga anak mo. Isama mo sila dun sa journey mo. Na mangangako ka, magsusumikap ka sa buhay. Maghahanap ka ng oportunidad para mas mapaganda ang sitwasyon ng buhay namin. Maghahanap ka ng opportunity para maging successful kayo sa pamilya ninyo. In all aspect of life. Not just financially. Baka mamaya kasi nakakalimot ka na rin sa Diyos. Minsan, stress na stress ka. Gigil na gigil kang kumita ng pera. Pero kaya pala hindi ka pinagpapala, nakalimutan mo na siya. Baka mamaya sobrang focus mo sa pera, nakalimutan mo na yung mahal mo sa buhay. Kailangan balansihin natin ang buhay natin. May pamilya ka. Baka mamaya, sobrang gigil na gigil ka kumita. Kaya pala hindi pinagkakaloob sa'yo. Mahina ka mentally. Bakit? Wala kang enough knowledge or right knowledge to actually acquire kung ano yung mga gusto mong makuha sa buhay mo. Maraming ganyan eh. Marami talagang dahilan nila. Yung iba, kapos. Yung iba, ganito. Yung iba, ganito. Kami po, tutulong kami. We will provide knowledge, wisdom, information, experience sa inyo. Magbibigay po kami. All you have to do is invest time. Wala pong masusugatan sa inyo. Makikinig lang po kayo. Alright? So, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Continue watching, continue sharing the good news of RDR Business Solution. Maraming salamat. God bless.